Payback time, mukhang nagbunga na ang pagsuporta ng Duterte Bloc kay Senate President Cheese Escudero matapos i-anunsyo nitong Tuesday, July 29 ang kanilang Senate chairmanships. Hindi naman nakakagulat na nakakuha ng komite ang Duterte Bloc dahil part sila ng Senate majority. Traditionally, members of the Senate majority get first dibs on the committee chairmanships. Pero ang nakakagulat ay nakuha nila ang masasabing powerful committees ng Senado. Sino ba ang Duterte Bloc? 7 sila. Sila ay si Senator Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos at ng Villar siblings, sina Senators Mark Villar at Camille Villar. Himayin natin ang kanilang Senate Committee chairmanships. Nakuha ni Marcoleta ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon. Big deal ito. Bakit? Ang Blue Ribbon kasi ang humahawak ng high-profile investigations sa Senado. Kaalyado ng mga Duterte si Marcoleta. Inendorso ni VP si Marcoleta noong 2025 elections. Habang rumorolyo ang investigasyon ng Kamara sa confidential funds, kasangga ni VP si Marcoleta. Si Marcoleta rin ay instrumental sa shutdown ng ABS-CBN nung panahon ni Duterte. Bagamat walang background sa law o constitution, na natili naman na chairman of Committee on Constitutional Amendments si Robin Padilla, na matatandaan na masugid siyang nagfa-file ng bill dati sa Kongreso para gawing federal form of government ang ating pamahalaan. Matatandaan rin na advokasya ni former President Rodrigo Duterte ang gawing federalism ang form ng government ng ating bansa. Naging controversial si Padilla noong nakaraang kongreso dahil sa lack of decorum nito tuwing session o hearing. Si Bongo naman ay nakuhang muli ang chairmanship ng Health Committee. Maituturing din na malaking committee ito sa Senado dahil sa clown nito lahat ng bagay na may kinalaman sa kalusugan. Matatandaan na ang kanyang malasakit centers ay naging instrumental sa kanyang pagiging top-notcher nitong nakaraang eleksyon. Nakuha naman ni De La Rosa ang Committee ng Public Order and Dangerous Drugs. Matatandaan na nagsagawa siya ng hearing sa mga sinasabing fabricated evidence ukol sa PIDEA leaks o umano'y kaugnayan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng illegal drugs. Wala namang napatunayan sa mga hearing na pinangunahan ni De La Rosa. Si Amy Marcos naman ay nakuhang muli ang Committee on Foreign Relations. Matatandaan na siya ang nanguna sa pag-iimbestiga sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte ng ICC. And of course, ang Villar siblings. Nakuha ni Camille Villar ang Committee on Environment samantalang nakuha naman ni Mark ang Committee on Public Works. Ang malalim na pagkakasangkot ng pamilyang Villar at mga business nito ay matagal nang binabatikos dahil sa pagkakaroon ng posibleng conflict of interest. Merong investigasyon ng Marcos administration sa Prime Water na pag-aari ng mga Villar dahil sa poor services nito. Tinitingnan nila ang anggulong conflict of interest dahil sa halos 100 ang kontrata ng gobyerno ang napunta sa Prime Water noong panahon ni Mark sa DPWH. Sinasabi ng mga political observer na tila nawalan na ng power si Marcos sa Senado ngayong 20th Congress. Traditionally kasi, nakaangkla ang priority legislation ng Pangulo sa Senado. Paano na ito ngayon? Ako nga pala si Bons Magsambol. Patuloy kayong tumutok sa Rappler.